God. Palakpakan po natin si Jesus. The best pong palakpak para kay Jesus. Ayan. Okay. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Good morning din po sa mga nasa kanilang tahanan na nag-join po sa atin ngayong umaga via FB Live. Ayan. Okay. Everybody say stress. Yung iba'y ayaw nang banggitin eh. Ayaw ko na niyan, Pastor. Yung ganun may pababanggit nyo pa sa akin. Yung iba, palibasa kay mga nasanay na attend ng mga Sunday service na kagaya nito. Basta may sinabi ang pastor laging ang saguti, amen. Ay, huwag kayong magsasanayhain yung pag-aralan din. Dahil minsan hindi maganda, hindi lahat ay maganda. Kagaya niyan, stress. Sasabihin mo, amen, akin yun. Ay, ayoko pala. Di ba? Cut. Ayoko nun. Binabawi ko. Okay? Usapang stress. Yan ang isa sa mga bagay na ayaw natin. Ano? At walang may gusto niyan. At yan pong stress ay nai-encounter ng lahat ng klase ng tao. Talaga, Pastor? Pati tambay, nai-stress? Yes! Ang hirap kaya nun. Yung mula Monday hanggang Saturday, tambay. Anong ginagawa, Pastor, pag linggo? Di pahinga. Linggo'y pahinga. Kaka-stress kaya yung tambay, yung walang ginagawa. Yung may ginagawa ng madami nakaka-stress, yung walang ginagawa nakaka-stress din. Ano pa, Pastor? Sino pa yung mga prone sa stress? Walang pira. Ewan ko kung meron ditong, alam mo, ang sarap-sarap ng pakiramdam ko ngayon. Walang ka-stress. Bakit? Wala kasi akong pera. Walang ganun Madalas, Mars, kumusta? Eto. Talaga na namang stress na naman ang lola mo. Bakit? Kasi naman, marami na namang bayarin. Ano yun? Nai-stress. At marami ang nagsasabi na kapag napakadami raw problema, yan daw yung nakaka-stress. Naalala nyo nung nakaraan na pag-usapan natin yung huwag mong akalain ikaw lamang yung may problema at as if pasan mo ang daigdig kasi marami naman talaga ang mayroong problema kagaya nung sa'yo. Pero, again, literally speaking, nang pasan ang daigdig, si Jesus po ang nakaranas niyan, nang pasanin niya ang kasalanan ng buong mundo. At hindi lamang nung that time, yung kasalanan noon, yung kasalanan nung panahong iyon, at yung mga kasalanan pa ng mga susunod na henerasyon. Imagine yung stress na dulot nun. Yes, literally, that time, pasan ni Jesus ang daigdig. Pero isa po sa makikita natin, mapapansin natin kay Jesus, di siya na-stress. I mean, stress ay nandoon, stress ay present in His time, in His ministry nung narito siya sa lupa, pero na-manage niya. Kasi yung stress nandyan talaga yan. Hindi yan mawawala. Pero, how you will manage it, yun ang pag-uusapan. Yun ang pinag-aaralan. At marami po tayong mga narinig, nabasa, napanood, na mga seminars, mga talks, regarding sa kung paano i-manage ang stress. At naniniwala naman akong lahat yun ay tama. Pero kung gusto mo ng reliable source, walang iba yan kundi si Jesus. Okay? So, sisimulan po natin ngayong Sunday. Ito po ay 2 parts na teaching. Hayati ko kasi we will be talking about the 7 strategies ni Jesus kung paano niya na-manage ang stress. 7 po ito. So, hahatiin natin into 2 parts. 3 lang muna ngayon, then sa susunod na Sunday, ang 4 pa para makapito. Okay? So, part 1 muna tayo. Ayan. So, di ko na po pakakahabaan pa. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay pinamagatan ko pong
how to manage stress like Jesus. Okay? Part 1 muna tayo. Before this, tayo muna mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito na biniyayaan niyo po kami na once again, mapag-usapan, mapag-aralan ng iyong mga banal na salita, ma-worship po namin ng iyong banal at natatanging pangalan. Thank you so much, O God, for this wonderful day. Thank you, Lord, for the gift of life. We bless your name. We honor you. We adore you. You are beautiful. You are wonderful. You are beyond comprehension. And you are worthy to be praised. Lord, we ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan, sinasadya man po o hindi. Naisip man namin yun, nasalita o nagawa, patawad po, Ama. Cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. At salamat po sa biyaya ng kapatawaran. We receive it in Jesus' name. Salamat po sa biyaya ng righteousness in Christ Jesus na siya po ninyong nakikita sa amin ngayon, Abba Father. Salamat po. And this morning, ang dalangin po namin ay ang patuloy niyong pagsama. Holy Spirit, turuan niyo po kami. Dwell upon our needs. We welcome you. We need you. You are our teacher, our mentor, our coach. Teach us this morning. Bless the lips of your servant as I preach your word. And bless the ears and the hearts ng mga makikinig. Mangusap po kayo. Hayaan niyo po na sa biyaya ninyo at sa pamamagitan ng inyong salitang mahahayag ngayon, makalaya po ang inyong mga anak sa stress. Salamat po, Ama. And to your loving hands, we dedicate this service. We are declaring your victory alone, O God, and the defeat of the enemy in Jesus' name. Salamat po, Ama. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang mahayag, ikaw ang mataas, Lord Jesus, sa lahat ng aming pag-uusapan at gagawin. Thank you so much, Father. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. The best pong palakpak para kay Jesus. Pinag-isipan ko po yung title. Actually, nung una, ang title niyan ay How to have a stress-free life like Jesus. Tapos napag-aralan ko, napagtanto ko, hindi naman magiging stress-free ang buhay. Imposible. Hanggat buhay ka, may mga stressors. Di ba? May mga makaka-stress sa'yo. Kaya sa totoo lang, hindi applicable yung how to live a stress-free life like Jesus. Kasi even in the Bible, nakita natin na may mga stressors sa paligid ni Jesus. Sa tingin mo, hindi ba nakaka-stress yung mga Pariseyong lagi ka na lang pinagtatangkaan ng masama? Hindi ba nakaka-stress yung sobra mong, alam niyo kahit medyo yung magagandang bagay, nakaka-stress din yun minsan. Yung sobra mong famous, like Jesus, ang dami niyang followers, literal na followers, sunod na sunod. Diba? Ay, yung mga life group ko, mga pogi, may mga literal na followers, sunod ng sunod. Sila ang sunod na sunod. Hindi, sinusundan na yan. Hindi, siya yung sunod na sunod. Okay? Nakaka-stress din kaya yun. Stressors din yun. Yung meron laging nakamatsyag sa'yo, yung wala ka ng privacy. Di ba? Kaya madalas ang topic po namin sa life group namin ay how to manage yung pagiging pogi. Kasi hirap na talaga sila. Hirap na hirap din ho ako kasi hindi ko alam kung paano sila i-encourage. Kasi hindi kayo makarelate. Kasi we have the same problem. Yung yabang. Mayabang, how to manage pride pala dapat. Ano? Anyway, yun naman po biro lamang. Minsan lang namin mapag-usapan yun. Siguro mga twice a month. Pero ang punto ko rito, mahirap din yung stressor din yun for Jesus. Ano pa? Yung mga kapatid mo, yes, may mga half-brother, half-sister po si Jesus. Ano? Mga kapatid mong mayat-maya na lamang ay pag nagtuturo si Jesus ay pupuntahan siya at sasabihin, Jesus, tigil mo na nga yan. Ano ba mga pinagsasabi mo? Umayos ka nga, tumino ka. Ano sasabihin mo ikaw Diyos? Magkakapatid tayo, di kami Diyos din. Tumigil ka. Diba? Nakaka-stress yun. At ang isa pa, si Satanas na laging susunod-sunod at lagi na lamang naka-cross finger at kinokontra si Jesus. Sasablay. Walang miracle. Miracle na naman ako. Talo na naman ako.
Nakaka-stress kaya yung mga kontrabulate, yung mga kontrabida, yung mga lagi nalang kontra. So, again, imposible yung stress-free life. Kasi may stressors, kasi buhay ka. Okay? Kaya pinakamaganda is to talk about how to manage. Management lang yan eh. You can manage stress. Kaya mong may kapangyarihan ka, kapatid, na kontrolin kung ano yung pahihintulutan mong makaapekto sa buhay mo. Ano maganda example dyan? Yung sinabi ng kapwa mo. Diba? Di mo kayang kontrolin yung bibig ng nagsasalita sa'yo. Di mo kayang kontrolin ang isip, puso, at bibig nung nagsasalita sa'yo o may mga sinasabi sa'yo. Di mo yan kayang kontrolin. Pero kaya mong kontrolin ng dating ng salitang yun sa'yo. Management. Okay? So, yung stress, di mo yan kayang pigilan. Dadating at dadating yan sa'yo because we are surrounded with stressors. But, you can manage the stress. So ngayon, pag-uusapan natin, how to manage stress like Jesus. Papaanong sa kabila ng sangdamakmak na stressor sa paligid ni Jesus in His earthly ministry, na-manage niya? Paano? Number one, we need to know who we really are. We need to know who you are. Kailangan malaman, maunawaan, maging malinaw sa iyo kung sino ka ba talaga. Ano ba ang identity mo? Okay? Kasi kung hindi mo alam kung ano talaga yung identity mo, kung sino ka ba talaga, mapapaligiran ka ng mga taong mas excited pa kaysa sa iyong sabihin, ituro sa iyo kung sino ka. Yun ang mangyayari. Pag wala kang di mo alam o hindi klaro sa iyong identity mo, paliligiran ka ng mga taong magdidikta sa iyo kung sino ka. Yun. Ganun na lang yun na lang kultura natin. Ang lakas niyang maka-impluwensya. Ano pa? Our parents, they will tell you, they will tell us kung ano yung gusto nila para sa atin. Siyempre, hindi naman ang mga magulang, hindi naman nila pinipilit. Pero kagaya nga niyan, pag merong mga anak na hindi klaro sa kanila kung ano nga ba ang gusto nila sa buhay, sino nga ba sila, ano ba identity nila, then here comes the parents na somehow mag-a-assist sa iyo, hindi ganito anak eh. Nakita ko, mahilig kang pumatay ng lamok, tapos nakita ko yung dugo sa napatay mong lamok, kinukut-kut-kut mo pa, magdoktor ka kaya? Di ka naman takot sa dugo eh. Lamok lang, pumatay, may kinutkot na dugo, doktor agad. Ay hindi, mahal. Ganitong gawin mo, anak. Mahina ka sa math, kaya mag-engineering ka para gumaling ka sa math. Yung bata naman, hindi maintindihan. O kaya naman, yung magulang ay hindi may mga pangarap na hindi natuloy, kaya nagkakaroon ng pasa pangarap. Anak, alam mo, noon gusto ko talagang maging veterinaryo eh. Alam mo, kayang-kaya mo yun. Ay takot nga po ako sa aso. Ay hindi ka tatanggap ng pasyenteng aso. Paano kaya yun? Ano pa? Your friends, your asawa, your partner in life, yung mga katrabaho mo, they will be glad to say something, to tell you, ano ba yung maganda, ano ba yung tingin nila ikaw yon. Alam mo ba, that not knowing who you are and letting everyone else mold you into their image, yan ay isa sa mga number one cause ng stress sa buhay ng mga tao ngayon. Bakit? Paano kung hindi naman talaga ikaw yun? Paano kapag sinabi ng mga kabarkada mo na, sige sis, G lang ng G, ganyan ka talaga. Sige lang, bagay sa'yo yung mahaba ang buhok, saka huwag masyadong yung damit. Show some skin. Ganito talaga? Babagay ba to sa akin? Oo, yan ka talaga. Sabay sumigaw yung ama. Philip! Ano na naman yung pag-ihitsura mo?
Sabay takbuhan yung mga barkada, bye sis! Andiyan na naman ang tatay mong para si Hitler. Lalaki pa lang. Pipilitin at pipilitin. Mag-i-struggle, welcome stress. Si Jesus po, ang napakagandang example nito. Pinakita niya na the first principle to manage stress ay to know your identity. Diyan nagsisimula ang stress eh. Pag di mo alam kung sino ka, nakaka-stress yun. Pag di mo alam kung ano ka ba talaga, kung para sa ka ba talaga, ano bang purpose ng buhay na ito? Ako ba talaga ay taga-agaw lang ng space ng mundong ito? Ako ba talaga ay matter lamang na occupy space and has mass? Ako ba talaga ay taga-contribute lamang sa greenhouse effect o sa carbon dioxide ng mundong ito at taga-agaw lamang ng oxygen? Ako ba talaga ay taga-contribute lamang sa global warming? Ano bang purpose ko? Diba? Si Jesus po, na-manage niya stress kasi unang-una pa lang, alam na niya kung ano ang purpose niya. Maniwala kayo't hindi, kapapanganak pa lang kay Jesus, ang nasa isip na agad ni baby Jesus that time, uy, pinanganak ako, mamamatay ako. Ang tindi naman ng baby pa lang ang nasa isip na agad mamamatay, kaanak pa lang, kalalabas pa lang, ang isip agad, mamamatay ako. Tanggap na niya yun. Hindi na siya na-stress. Bakit? Alam niya eh. Na ang katotohanan, masakit man, pinanganak siya para mamatay. Para sa atin. Okay? The darling of heaven, pinanganak just to crucify. Lagay na loob niya. Kaya nga lumalaki si Jesus, nakikita na niya agad ang kanyang destiny. Karpentero yung earthly father niya, di ba si Joseph? Joseph. Naglalagari yung tatay niya, sabi niya, ay, alam ko na yan, yung kahoy. Naku, marami kaming pagbabandingan yung kahoy. Alam ko na yan. Tapos sabi Joseph, nak, sumama ka sa akin, puputol tayo ng puno. Puno? Ay, alam ko na yan. Sa puno nga ako'y tataas eh. Di ba? Embrace na niya yung kahoy at sinasabi niya, malapit na. Ilang taon na ba si Jesus? Kalimbawa, by that time, 3 years old. Sabi ni Jesus doon sa kahoy, 30 years na lang. 30 years na lang. Ano 30 years na lang? Papako na ako sa kahoy. Hindi siya nai-stress. Bakit? Alam niya ang identity niya. And he need to do that because he is the way to the Father. Walang pupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Hello? Wala siyang doubt sa kanyang identity. Alam ni Jesus kung sino siya. Ano? Tingnan ninyo nung kinakausap si Jesus. Pag kinakausap siya, actually, mahilig siyang magsimula doon sa salitang I am. Diba? I am. And only yung mga taong malinaw at confident sila sa identity nila ang kayang magsalita ng ganon. Actually, naka 18 times po in the Bible na yung mga statements ni Jesus na nagsimula sa I am, 18 times. Ano? Kaya every time he started his words with the words I am, diba? With the phrase I am, ang kasunod noon, nagdideklara na siya ng mga key truths. Napansin niyo yan? Di ba? Bigyan ko ng example, sabi ni Jesus, I am the truth. I am the way. I am the light. Ano pa? I am the Son of God. I am sent from my Father above. I am the door. I am the bread of life. I am the living water. Ano napansin niyo doon? Jesus knew exactly who He was. Alam ni Jesus kung sino talaga siya. Ano? Kaya, He can manage stress. Ano lesson dito, mga kapatid? Kagaya po ni Lord Jesus, we need to know exactly who we are. Kasi, pag di klaro sa'yo, pipilitin mong gawin
o maging isang ikaw, paano kung hindi ka naman talaga ganon? May stress ka. Di ba nakaka-stress na piliting gamitin ang pala sa pagkain? And at the same time, nakaka-stress gamitin ang kutsara sa construction. Good luck. Bago ka makahalo ng isang sakong semento, may graba pa't buhangin niya. Kutsara ang gamit. Alala ko yung may hiring daw ho ng construction worker doon sa ginagawang building. Ang sweldo ay 5,000 ang araw. Maghahalo ng semento. Ang gamit ay kutsarita. Ay, mahirap nga po yung pastor. Okay. Stress happens when you try to be something you're not. Ano yan? Stress happens when you try to be something you're not. Alam mo ba, sa simula, lahat tayo nagsimulang original. Original na Glads, original na Nika, original na Carlo. Lahat tayo sa simula, mga original tayo. Ano? Pero mapapansin mo, madalas, di ko nila lahat, pero madalas, we end up as carbon copies of somebody else. Yung kita mo nung bata, ganyan na itsura, original na itsura. Bakit ganun nakita mo ulit after 10 years, after 15 years, K-pop na? Di ba? Naalala mo nung elementary pa yung kaklase mo, tuwan-tuwa ka kasi yung buhok niya, itim na itim, nakapal, nakaganda-ganda. After 10 years, 15 years nung magkita kayo, aba, ano nangyari sa buhok mo? Di ba? Naging ano na daw, sisiw sa piyestahan. Ano yung ibig sabihin ng sisiw sa piyestahan? Ba't iba na ang kulay? Ay, alam mo sis, every week palit yan. No? Tindi. Ano? Bakit? Kasi minsan, hindi ko nilalagay, minsan, we don't know who we are. Ano pa? When you learn who you are, nagiging less dependent po tayo sa approval ng iba. Alam mo, isa pang nagiging dahilan ng stress ay yung kapag di mo nga kilala yung sarili mo and you're looking, always making, doing your best para ikaw ay tanggapin ng marami. Nakaka-stress yun. Okay? Sabi po sa John chapter 14 verse 6, Jesus told him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Alam niyo bang big words yun? Lalo pa nung time na sinasabi ni Jesus in front of so many, most especially ng mga Pariseo, mga teachers of the law, na siya ang daan patungo sa Ama. Di kaya nga itong mga Pariseo sa sasama ng loob talaga nagpupunit ng damit. At nasasabay, kung sa Batangas nangyari yan, yan sasabihin kaya ng Pariseo sa tingin niya. Busong! Busong! Mga busong! Di ba? Blasphemy! Grabe ka! Sasabihin mo, ikaw ang daan sa Ama. Sino ka ba? Sa kabat mo tinatawag na Ama ang Diyos? Sino ka? Busong ka. Pero ano? Nag-stick si Jesus sa statement niya. Bakit? He's not living for the approval ng other people. Klaro kasi sa kanya kung ano ang identity niya. Kung sino talaga siya. You can live or you can manage yung stress sa buhay pag klaro kung sino ka talaga sa sarili mo. Pastor, ako po talaga honestly, hindi pa clear sa akin kung ano ang identity ko. Get your identity from God. Know Him. Madali lang naman malaman kung papaano. As your Creator. You talk to God and let God lead you sa kung ano talaga yung purpose niya para sa iyo. So talagang ang first step dyan for you to know your identity is to know your Creator. Hindi ko kayang sabihin kung sino ka talaga. Pero kayang-kayang sabihin ng lumikha sa'yo kung sino ka talaga at kung bakit ka nabubuhay sa mundong ito.
Kaya balik sa Creator for you to know your identity. Amen? Pwede ba palakpakan natin si Jesus? Okay. Number 2. Magkakadugtong to eh. Always remember, you can't please everyone. Diba? Bago ako nagtapos sa number 1, binabanggit ko na sa inyo na you don't need to win the approval ng lahat. So number 2, para ma-manage mo ang stress, lagi mong tandaan, hindi mo kayang pangitiin lahat. You can't please everyone. Yan ay isa sa mga dakilang katotohanan sa buhay. At kung hindi mo pa rin yan nare-realize, di mo pa rin yan natatanggap that you can't please everyone, welcome stress in your life. Di ba? Kasi nga, halimbawa, you're trying to please Group A. So, most likely, yung Group B, maa-upset sila sa'yo. Madi-disappoint sila sa'yo. Bakit? You're pleasing Group A at hindi mo piniplease si Group B. At if you please Group B, si Group A naman ang maa-upset sa'yo. Nakita niyo yun? Hirap, no? Kaya nga sabi, 1 minute you're a hero, the next minute you are a zero. Bakit? Kasi nga, you can't please everyone. At ito pa ang isang matinding katotohanan para mas lalo mong matanggap na hindi natin talaga kayang i-please lahat. Even God can't please everyone. Ano? Kahit si Lord di niya kayang i-please lahat. Imagine nga naman ninyo, yung finals na ba ang NBA? Sino updated? West at East na nga. Sino natuloy? Clippers? At saka, sino kalaban ng Clippers? Suns? Talaga? Laglag ang ano? Hindi ko tinatanong yun. Expected ko na yun. Yung 76ers? Hindi, I mean ng 76ers, wala. Laglag din, pero hanggang saan? Anyway, edi Clippers at saka Suns. Imagine ninyo kung sino mga Clippers dito? Wala. Sinong mga Suns? Huwag nyo na pag-pray ang Lakers. Next season na uli. Wala na yung. Halimbawa, si pastor pinagpe-pray, Suns. Lord, papanalunin nyo naman po ang Suns. Diba? Tapos halimbawa, si John Kenneth, pinagpe-pray naman niya, Clippers. Lord, papanalunin nyo po ang Lakers. Walang laglag na nga. Clippers. Katunog lang. At least katunog yung pumasok sa finals. Talaga naman, mga pinaglalaban. Imagine niyo si Lord kung ipiplease niya lahat. Ano kayang gagawin ni Lord? Ikaw naman siguro ni Lord. Yan, ang 2 bola. Hindi pwede. Laging may mananalo. Hello? Halimbawa, si Pitts, ipinagpe-pray yung gusto niyang pinagpe-pray niya. Di ba? Tapos, yun pala, si Arvin, pinagpe-pray din yun. If God will please everyone, paano gagawin ni Lord? Para si Solomon, kumuha ng tabak at hatiin ng babaeng iyan. Ibigay ang kalahati sa isa, ibigay ang kalahati sa isa. Sino kaya magpapaubaya? Abangan ang mga susunod na kabanata. Sa pinamagatan nating. Inaabangan nyo. Abangan nga, abangan. Kondensada. Sino kaya? Ano kayo pangalan nun? Kondensada.
Ba't po ganyan ang title, Pastor? Abangan. May hint kayo, ano? May hint na kayo sa kondensada. Ano? Tuloy. Pag sa gagaling sa gayon, baka yun ang matandaan ninyo eh. Kahirap. Kaya nga, God can please everyone. Nagpe-pray yung isa ng ulan at kahahasiklaang ng tanim, ay sana'y maambunan man lamang, pero wag ding tuong malakas at babi. Makukuhol. Ano? Lord, paulanin niyo naman po, hindi pa ho nauulan na ng aming palayan. Sabi naman ng mga nagsusupbol, sana'y wag munang umulan at nang magandahan ng aming laban. Sino ka susundin ni Lord? Sino ka pagbibigyan ni Lord? Ano? Kaya gusto ko makita ninyo, if God can please every person, it's foolish for us to try. Di ba? Kung hindi kaya ni Lord at ayaw ni Lord dahil hindi naman talaga pwede na i-please ni Lord ang lahat, ay kahangalan daw po pala para sa atin na pilitin iyon. Na kung ang Diyos hindi, ikaw pa naman. Kaya kung hindi mo alam kung kaninong approval ang dapat mong tanggapin, kunin, i-work out, ay talagang may stress ka sa buhay. Kaya alam niyo po si Jesus, linaw sa kanya kung kaninong approval ang i-work out niya. Okay? Sabi po sa John chapter 5 verse 30. John chapter 5 verse 30, sabi po ni Jesus, I am not trying to do what I want, but only what my Father who sent me wants. Hindi ako gumagawa ng mga bagay na gusto ko. Sama mo na dun yung gusto ng mga tropa ko, yung gusto ng mga disciples ko, yung gusto ng mga tao sa paligid ko. Ang ginagawa ko lamang ay kung ano yung gustong ipagawa ng aking amang nagsugo sa akin. So, kaninong approval nabubuhay si Jesus? Kaninong approval ang wino-work out ni Jesus in His earthly ministry? Walang iba kundi yung approval. Approval lamang ng Ama. Okay? Grabe yun. Ayaw niyang maging popular. Ayaw ni Jesus nang siya ay maging sikat. Kaya ang gusto niya laging ang Ama ang mapapurihan. Bakit? Because Jesus is living or live for an audience of one. At dapat pala ako man at kayo ay ganun din. Mamuhay ka na meron kang number one audience na yun ang sinisik after mo ang approval. Walang iba kundi ang Diyos. Amen? Kasi if you will try to seek the approval ng lahat, may stress ka talaga. Diba? 20 ang nagpapatripping sa iyo. At gusto ay same time, same day. Lahat gusto 8:00 ng umaga ng linggo. Ano ang gagawin mo? Sabi ni Sister Glads, alam ko na po, Pastor, ang gagawin ko. Ano? Mag-church po ako. Tapos, maghintay po sila. At di sa pagkatapos po ng service, di susunod-sunodin ko. Hindi ko naman kayo sabay-sabay. Ano yun? Para kaming field trip? Dito tayo mga client. Ito yung unit. Picture-picture, susunod na unit. Ito yung isa pa. Hindi man pwedeng ganun. Anong gagawin, Pastor? Sino pipiliin ni Sister Glad? Si Lord. Because she is living for the approval of one. Walang iba kundi ang Diyos. At ano ang pangako ng Diyos? Unahin mo ang aking kaharian at ang aking katwiran at ang lahat ng bagay ay idadagdag ko sa iyo. And there's also a verse na ang sabi ng Diyos, pararangalan ko ang mga nagpaparangal sa akin. Pag inuuna mo si Lord at yung approval niya ang sinisik mo sa buhay mo, pinararangalan mo siya. At kita, alam ni Lord ang mga nagpaparangal sa Kanya at pinararangalan niya ang mga nagpaparangal sa Kanya. Amen? Pwede bang parangalan natin ang Lord ngayon sa pamamagitan natin mga palakpak?
Simple lang ang buhay ni Jesus. Hindi niya ginawang komplikado. Kasi pag sinik mo ang approval ng napakadami, komplikado buhay mo. Diba? Nakita nyo na ba sa social media yung tao na ibinenta niya ang kanyang sarili? Tapos, may mga shares, yung may mga stockholders, yung mga may nagmamay-ari ng buhay niya. Nakita niyo na yon? Hindi pa? Meron ganon. Broke na broke siya. Wala na siyang ka-budget hanggang naisip niyang maggawa ng isang parang website na kung saan nag-invite siya ng mga tao kung gusto mong mag-invest ka sa buhay ko. Tapos, kung ano yung gusto mo, halimbawa nakaschedule ka every Monday ng ganitong oras, kung ano yung gusto mo na gawin ko, gagawin ko dahil ikaw ang may-ari ng buhay ko. Alam niyo yun? Ganun lang yung trip niya. Ang yaman na niya ngayon. Ang dami na niyang pera. Bakit? Marami siyang investors. Maraming nag-i-invest sa kanya. Yung mga mayayamang wala nang paglagyan ng pera na halimbawa 8 to 10 a.m., akin ka. O, pumunta ka doon sa tindahan sa 7-Eleven, tumambay ka ng 5 minutes. Tapos, after doon, pumunta ka naman sa kabilang 7-Eleven ulit, tapos magkape ka naman doon. After 2 minutes, pumunta ka ulit doon sa pinanggalingan mo 7-Eleven, mag-Sunday ka naman. Hello. Yun, ganun. Ganun ang buhay niya. At alam niyo, ang number 1 na napansin niya ay ito. Nakaka-stress daw. Bakit? Kasi in 2 hours, ganito yung identity niya, mamaya, sa pamamagitan ng iba na namang investors or may-ari ng buhay niya, another identity na naman siya. Maliligo daw uli siya, magbibihis uli kasi yun ang forma na gusto. Nagpapadala naman, halimbawa, ganito yung gusto kong damit mo, o punta ka muna sa mall, mag-shopping ka, itong pera. O, bili ka, gusto ko, rugged ka, ganyan. Tapos mamaya naman, pakulayan mo ang buhok mo, afro, ganun. Ganon ang buhay niya. Dami naman niyang pera. Kaya lang, alam mo yon, wala siyang kalayaan. Napaka-stressful daw ng buhay niya. Kasi from time to time, may mga task na ginagawa siya dahil yun ang gusto nung may-ari sa kanya sa oras na yon. Sino gusto ng negosyo? Ganon lang ang puhunan mo. Wag na. Wag na. Kita niyo. Bakit ko naikwento sa inyo? Ang dami-dami kasing nagmamay-ari ng buhay niya. Ang dami-dami niyang sinisik after yung approval ng mga yon. Kaya napaka-stressful ng buhay. Bakit simple lang ang buhay ni Jesus? Kasi namuhay siya na ang audience niya isa lang. Namuhay siya na ang sinisik after niyang approval ay isa lang. Walang iba kundi ang approval ng Ama. Want to live a life na kaya mong i-manage yung stress? Seek the approval of only one, and that is the Lord. Amen? Narin pa kayo? Okay. Sabi po ni Jesus sa Luke chapter 16, verse 13, no one can serve two masters. Di ba? Kaya nga, imagine mo kung marami pang masters, si Master si Ses. Di ba? Si Jesus na mismo nagsabi, sa dalawa nga lang, hindi ka na magkakaintindihan. Dalawa lamang ang bossing mo. Ang gusto nung isa ikula mo, ang gusto nung isa i-stapler, anong gagawin mo? Punitin na lang yan. Hindi ko na maintindihan ang gagawin. Di ba? Nakapag-tripping na po ba kayo, Sister Gladys, yung mag-asawa? Na yung isa yung gusto iba at yung isa yung gusto iba. Hirap, no? Kaya ano mga sinasabi nyo? Kasi kung ako yan, sasabihin ko, bilhin nyo na ho pareho. Di ba? Kung afford din naman, bilhin nyo na ho pareho at nang wala na kayong bag. Dalawa lamang, sabi ni Jesus, dalawa lamang hindi mo na po pwedeng ma-seek ang approval ng sabay. Ma-serve sila. How much more yung madami? Kaya wag mo nang pilitin. So bago ako mag-proceed sa number 3, the question is,
Kaninong approval ba ka nabubuhay? Yan bang buhay nating yan ay kaninong approval ang hinahangad mo? Iiwan ko ito sa inyo. You can't live for the approval of others and live for God's approval at the same time. Hindi mo pwedeng sabay na paglingkuran ang Diyos at ang mundo. Pipili at pipili ka talaga. Ang buhay ay series ng pagpili. Kagaya ngayong oras na ito, ngayong araw na ito, pwede ka namang maglaba. Because approval is waving. Diba? Pwede ka namang maglinis ng bahay kasi ito lang yung bakanting araw mo. Pero pinili mo pa rin na mag-join ngayon sa Sunday service na ito, itong mga nasa church ngayon, at silang mga piniling maupo at makinig at mag-spend ng quality time with the Lord sa kanilang tahanan via FB Live. Ano? Pinili mo na pangitiin ay si God. Okay? So, again, whose approval are you living for? Make sure na tayo po ay namumuhay na ang approval ni Lord ang ating sinisik after. Amen? Sige nga po, palakpakan natin si Jesus. Lastly, number 3. Actually, hindi pa naman talaga siya last. Kasi meron pa siyang 4, 5, 6, and 7. Pero itutuloy na lang natin next Sunday. Yan na, para hindi masyadong mahaba. Number 3. Paano po tayo makakapag-manage ng stress sa buhay? Know what matters most. Alamin mo kung ano ba talaga ang pinakamahalaga. Okay? Meron ako napansin. Napansin ko po na isa sa mga ginagawa ng kaaway ngayon ni Satanas sa buhay ng mga tao, most especially ng mga Christians, ay ito. Di ba napansin mo that when you accepted Jesus as your Lord and Savior, you also received the Holy Spirit and He's now living, dwelling in you. Ano? Kaya napansin mo, mas sensitive ka ngayon sa conviction ni Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin ng conviction? Pangungusap. Mas bumabait ka. Yun, sa madaling salita. Di ba? Dati-rate uy, may pumatak na 20, ayos. Naroon pa yung may-ari, pero niluwa mo yung chewing gum mo. Inapakan mo. Sabay, inapakan mo yung 20. Kapit yung 20 sa chewing gum sa sapatos mo. Tapos, maya-maya, nagkamot ka ng paa. Kinuha mo yung 20, kahit palingalinga na yung katabi mo at naghahanap, naku, nalaglag yung 20 ko. Ha, nalaglag? Naku, nandyan lang yun. Nandyan lang yun sa tabi-tabi. Oo, nasa katabi. Baliwala sa iyo yung mga ganun dati. Pastor, di naman po ako ganun. Sige na, hindi na kita idadamay. Baliwala sa akin yun dati. Ako na lang. Nadadamay ko pa kayo. Alam ko namang mga babait na kayo noon pa. Yeah. Hindi maka-imake. Baliwala sa atin yung mga, late lang naman ng 2 minutes. Ayos lang yun, gawin mo lang paan, Brad. Kain na lang tayong tanghalian mamaya. Baliwala sa atin yun. Pero nung we accepted Jesus as our Lord and Savior, and the Holy Spirit is living in us, alam nyo, lumakas yung will natin to live a holy way of life. Kaya, ano nangyari? Di man perfectly din na nagkakasala, pero na-lesson. Sino nag-agree? Na-lesson. Bakit? Alam mo yung mali. Na-realize mo ng mali at alam mong may nasasaktan si Lord. So, ano na nangyari? Nag-change tactic si Satan. Anong ginawa ni Satanas? Ito. If Satan can't get you to be bad, he'll get you to be busy. Kung hindi ka daw kaya ng gawing pasaway ni Satan,
bibisihin ka naman niya. O, di wala ka na rin time kay Lord. At tumahimik po ang JA1 San Jose. Di ba? Meron nga hong nauso noon yung inacronym nila yung BC, na ang meaning daw ng BC, B-U-S-Y-I, being under Satan's yoke. BC. Tindi naman, nakakakilabot naman yun. Being under Satan's yoke. Grabe. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, busy ka? Hindi. Kung busy yan, wala yan dito. Diba? At kung busy yan, hindi yan para mag-spend ng time watching us through FB Live, joining us sa Sunday service. Diba? Kaya pwede ba na palakpakan natin si Lord sa buhay ng mga nag-i-spend ng quality time para kay God? Wow! Actually, maikwento ko lang po sa inyo, marami po dito sa mga kasama natin sa church ngayon, sa totoo lang, may mga trabaho, may mga gagawin pa, pero they choose na unahin ang para sa Diyos. Ay nako, di ko na para ibanggitin ang pangalan sa inyo isa-isa. Kilala ko itong mga ito. Na dati-rati, ang linggo, ay trabaho pa rin yan. Pero hindi, kay Lord na yan. Ngayon, kay Lord na. Wow. Okay? Alam niyo, nakaka-stress yan. Yung hindi mo alam kung ano yung mahalaga sa buhay mo at nabibisi ka at ang dami-dami mong sinasakop, nakaka-stress yun. Kaya nga, madalas ko nasasabi sa inyo, ulitin ko rin lang, hindi lahat ng labanan, nilalabanan. Hindi lahat ng mga bagay ay sinasalihan. Di ba? Hindi lahat ng ulam, sinasandok at sinasawsawan. At nakasawsaw ka man, hindi lahat ng laban, kailangan lagi kang patalo. Let go. Di ba? Okay lang yun. Ako po matalo po ako sa argument. It doesn't matter. At least as you know, at least, as long as you know who you are in the sight of the Lord, it doesn't matter kung ano sasabihin ng mga ka-argumento mo. And expected yan na laging negative ang masasabi nila kasi may argument nga kayo May emosyon ng kahalo. Laging negative masasabi sa'yo. So, hindi laging kailangang manalo. Hindi kailangan laging salihan. Hindi lahat ng laban sinasalihan. Hindi lahat ng gera kailangan pagtagumpayan. Kasi pagka po ganun ang ating mindset, church, yung lahat na lamang ay sasalihan mo, lahat na lang ay sasawsawan mo, lahat na lamang ay kailangan ikaw ay involved. Lahat na lamang ng problema ng mga kapatid mo, ng mga pamangkin mo, ng mga apo mo, ng mga pinsan mo, ng mga hinipag mo, ay yung sasabihan. Gusto mo dahil ikaw ay burden at kailangan gusto mo yung maresolbahan lahat yan. Welcome stress. Tapos, after ng lahat ng efforts mo, ikaw pa ang masasawihan, ikaw pa mawiwikaan at dadamdamin mo naman, iiyak-iyak ka, tapos lalapit ka sa akin, magpapapray ka, pati ako dinadamay mo. Joke lang po, okay lang yon. Pero ito paalala. Paalala. Kasi nga, di mo talaga kayang sakupin lahat. Tingnan mo si Jesus. Diyos na ha? Pero hindi nyo nabasa na si Jesus ay nagpunta pa ng Europe, nagpunta pa ng Amerika, nagpunta pa ng Africa. Hindi. Tambay lang yun. Doon lang yun. Nagpaikot-ikot sa Israel. Doon lang. Bakit, Pastor? Di niya kaya? Kaya niya namang, kaya niyang turuan ang buong mundo. Kaya. Nung namatay nga si Jesus noon, di ba? Namatay siya sa cross. O saan daw pumunta si Jesus according sa Bible, sa 1 Peter? Pumunta siya doon sa lugar kung saan naroroon yung mga kaluluwa ng mga namatay nang hindi nakakilala sa Kanya. At doon siya nag-preach ng gospel, ng salvation.
Imagine niyo yung kahit sa kabilang buhay kayang pumunta. Yung pagkaramang Amerika, hindi mapunta ni Jesus. Pero ba't di niya ginawa? Di ba? Kasi nga, nagtuturo ang Diyos sa atin, di mo kayang sakupin lahat. Kailangan mong makita, maunawaan kung ano ang mahalaga at yun ang uunahin mo. Hello? Hindi ko makakalimutan nung minsang si Jesus po ay bumisita sa kanyang mga kaibigan sa bahay po ni na Mary at ni na Marta. Di bumisita si Jesus. Alam naman, pagka may bisita, kailangan magpapaanyo ka, may maipakain ka man lang. Yung mga tipong kahit iisang peritong tilapia ang ulam ng pamilya, ihahayin pa, may bisita. Kaya yung mga anak, nakabantay. Alam niyo na yung kwento? Na nung binaligtad na nung bisita, napasigaw yung isang anak, "Inay, binaligtad na!" Kasi inaasahan nila yung kalahating pisngi lang ng tilapia ang uulamin ng bisita at yung kalahati kanila. Ay, binaligtad na nung bisita nung takaw sa ulam. Na-miss ko talaga tong tilapia, sis. Ganun ga. Napasigaw ngayon yung anak na nakasilip sa kortina ng kwarto. "Inay, binaligtad na!" Isa-isa na nga yung tilapia, nadatnan pa na rin bisita nga rin. Ay, takpo. Galing na lahat, malutong yung mga buntot at palikpik kayo, mapapaglabanan na rin. Okay. Di, panay ang paanyo ni Marta. Sabihin nga natin lahat, si Marta. Ayan. Isa pa nga, si Marta. Ayan. Panay ang panyo, kulkul sa kusina, linis. Ewan ko bakit minsan yung iba, pag nadat na ng bisita, saka lang naglilinis ng banyo. Ay, saan po ang CR nyo? Makikihi po ko. Ay, saglit lang po. After 10 minutes. Hingihin na po ako. Saan po bang banyo nyo? Saglit lang, malapit na. Pwede na. Tapos na. Saan kumihi? Ayos na. Parang basahan. Kung kailan nga naman may bisita, saka maglilinis ng banyo. Pinapuntahan akong gayon. Ano kang tagal? Talagang kulang malay. Umihi na ako sa labas. Ako lang nahihiyat ako kay pastor. Pwede nagaho din sa tambay. I can manage. Kulang magawa at nakakahiya. Meron gayong, di si Marta ako. Busy. Si Jesus naman, nagtuturo na. Siyempre, alam niyo naman si Jesus, hindi naman yan para makikain. Yung gano'n may pupunta para mang-abala. Hindi, yan ay mag-share ng word. Yan ay mag-share ng life. Kaya yan pumunta. Hindi para makikain. Hindi naman patay gutom si Jesus. Kaya nga niya magpadami ng pagkain. Hindi issue sa kanya yun. Minsan nga natanong si Jesus ng mga disciple, "Kumain na po ba kayo, Lord?" Anong sagot ni Jesus? "Ang pagkain ko ay ang gawin ng kalooban ng amang nagsugo sa akin." Mahirap kasama ito. Ay buhay na pag nagawa ang will nila ng ama. Ikaw mga disciple Siya kami kakain ako, kayo hindi na, kung naaari kayo kakain ako kami. Matindi si Jesus. Hindi para makikain, hindi para huwag kayong mag-abala masyado. Kaya ano sabi ni Jesus? Di ba? Sabi ni Marta, "Jesus, bira naman. Sabihan niyo naman si Mary, tulungan ako din ako may busy. Bakit? Ano ba ginawa ni Mary? Umupo na sa harap ni Jesus at nakinig kay Jesus. Hindi na iingle. Ano po, pastor, ibig sabihin? Si Mary Gahoy tamad, si Mary Gahoy patama. Parang may mga hugot ka. May pinanggagalingan yung mga tanong mong yan. Hindi naman ho. Talaga lang ho, yung kapatid ko Mary lang din ang pangalan. Pero hindi naman ho kagaya yung napakatamad. Hindi naman. Hindi siya tamad. It just happened na si Mary, naunawaan niya what matters most. Ano ang sabi ni Jesus kay Marta? Marta, Marta. Sabihin nga nating lahat, Marta, Marta. Hindi ko alam kung merong Marta po ang pangalan na nakikinig ngayon, ha? Isa pa, Marta, Marta. Mamaya mapapalitan na yan. Tinan nyo.
Ano sabi ni Jesus kay Martha? Martha, Martha, masyado kang naliligalig. Sabi naman ng ibang version, masyado kang nababagabag. Ngayon naman yung version ng pinag-aaralan natin ngayon, masyado kang nai-stress sa mga bagay-bagay. Karelate na mga Martha rito Ano ang sabi ni Jesus kay Martha? Pinili lang ni Maria ang pinakamahalagang bagay. Bagay na di makukuha sa kanya. Alam niyo, napakayaman ng mga salitang iyon ni Jesus. Ba't ko nasabing napakayaman? Napakadaming aral. Pinili lang niya ang bagay na pinakamahalaga. Ano ba yung ginawa ni Mary? She spent time with Jesus. Naalala niyo nung minsan, sabi ni Jesus, nung nagtuturo siya, marapat lamang na mag-spend ng quality time ang mga kamag-anak ng groom sa lalaking ikakasal sa groom. Kasi time will come, aalis na yung groom sa kanila at sasama na sa kanyang asawa. Napuzzle yung mga disciple at sabi, ano nga pinagsasasabi ni Jesus? Pag sa chapi talaga na yung mga intindihan Alam niyo, pinag-aaralan ko yung naunawaan ko nga naman. Hindi ka dapat nga lang talaga na minaximize na ng mga tao nung panahong iyon si Jesus. Kasi time will come, si Jesus iaalis na, hindi nila makakapiling. Kailan na lang makakapiling? Sa pagbabalik na uli, sa second coming na uli. They are so blessed na once in their lifetime, na-experience nilang makasama face to face si Jesus. Kikilabutan ako, bakit? Kasi ako'y inggit na inggit na sila naranasan nila face to face si Jesus kasama. Kaya ano sabi ni Jesus kay Martha? Pinili lamang ni Maria yung pinakamahalaga kasi kung tatanungin mo yung mga susunod pang henerasyon, malamang magre-request din kung pwede lang sana naranasan namin ang naranasan ni Maria. One-on-one kay Jesus. Nagpe-preach si Jesus. Full of wisdom. Full of life. Sinalo lahat ni Mary mag-isa. Kaano ka-bless yun? Tayo nga sa preaching na lamang ng mga human vessel, nabe-bless na tayo. Human vessel na lang mouthpiece na lang, hindi na mismong si Lord. Nabe-bless na tayo. Imagine Jesus, si Jesus. Nakukuha niya ako. Kaya ano sabi ni Jesus kay Martha? Pinili niya ang pinakamahalaga. Bagay na hindi makukuha sa kanya. Kasi malamang sa great reunion sa langit, malamang may magtatanong kay Mary, huy, ano yung experience mo nung nakausap mo talaga naman si Jesus? One-on-one, grabe naman. Kamusta yun? Malamang famous si Mary, tatanungin, kamusta yun? Grabe. Diba? Bagay na di makukuha sa kanya. Pinili lamang niya ang pinakamahalagang bagay na di makukuha sa kanya. Ano pa? Gusto ko makita niyo yung bagay na di makukuha sa kanya. Ibig sabihin, ang pinagkumparahan noon, yung masyado kang nababagabag sa mga bagay-bagay. Ibig sabihin pala, madalas, yung kinababagabagan mo, sabihin mo nga, kinababagabagan. Anong nagbabagbabag? Di ba? Yang mga nakaka-stress sa buhay mo, madalas, ay mga bagay na makukuha sa'yo. Mga bagay na mawawala. Pero ano sabi ni Jesus? Pinili ni Mary ang pinakamahalagang bagay na di makukuha sa kanya. Pag-aralan mo nga, obserbahan nga natin, ano ba yung mga pinaka-i-stressan mo? Masyado ko nang kapapaka-stress dyan. Yan ba ay bagay na di makukuha sa'yo? Pastor ako'y nai-stress na sa mga halaman ko. Pagkaka-spray ko, may tilas May higa, dalagay alagang kainin. Pagkakatanggal ko ng guyam, meron na naman, kaka-stress na Tinan mo nga, guyam nga lang, di mo pa masaway.
Hello? Ako naman, pastor, nakaka-stress sa akin yung mga alaga kong aso. Bakit? Binabantayan ko't baka manakaw. Pagkahirap naman ng asong yan. Ang alam ko, ang aso, inaalagaan, bantay sa bahay. Pero pag yung aso ang binabantayan mo, di ikaw ang aso. Paano pag ako makakapagbantay, kaliit-liit, saka kamahal ho? Sasabi ko sa iyo piliin mo, ano ba nagpapastress sa'yo? Yan ba'y bagay na hindi makukuha sa iyo? Pero kung kaya ka stress kasi baka nga makuha sa'yo, hindi yan ang mahalagang bagay na tinutukoy ni Jesus. Hello? Hello? Tunay naman. Bantay na bantay yan sa sakyat, baka may makapagkiskis ng tansan. O baka makiskis ng kitche, kababait pa naman ng mga bata din di naubos na ang iyong oras na katulala ka sa sasakyan mo. Know what matters most. Si Jesus po, He can manage stress in His earthly ministry kasi alam niya kung ano ang mahalaga. Nag-focus siya sa mahalaga. Everybody say focus. Ano bang meron diyan sa focus? Alam nyo ba na lahat ng ipo-focus mo o pagpopokusan mo ay powerful? Ang napakaganda example niyan ay yung sunlight. Ang sunlight po on its own ay walang harm sa halaman. Actually, yan ay napakahalaga sa photosynthesis. Okay? Pero kapag pinokus mo siya using a magnifying glass, yung halaman na nung una ay nagbe-benefit sa kanya sa sunlight, ay pwedeng masunog. Dahil nakapokus yung light sa magnifying glass. At madalas doon na tayo nag-e-end up sa example or illustration na yan. Pero kung ipopokus mo pa ng matinding focus, yung liwanag na nagbibigay buhay na pag pinokus mo'y nakakasunog at pag pinokus mo pa uli ng mas matindi pa, ay kayang humati kahit ng diamond. Kayang pumutol ng bakal at kayang pumatay ng cancer cells. Ano yun? Laser. Diba? So kung gusto mo na ang buhay mo ay mas maging powerful, kagaya ng ilaw na na-focus at naging laser, kung gusto mong mas maging matindi pa ang impact ng buhay mo, isa lang ang sikreto. Ano yon? Tanungin niyo ako, Pastor, ano po yon? Focus. Focus sa kung ano ang mahalaga. Para walang masyadong stress ang buhay. Sabi ko nga sa inyo, pag sinalihan mo napakadami, di madami. Luke chapter 9, verse 51. The time drew near for His return to heaven, He moved steadily onward toward Jerusalem with an iron will. Si Jesus po yung binabanggit dyan. Sabi po, nung yung mga panahon na malapit na siyang mamatay sa cross, ibig sabihin, babalik na siya sa heaven, siya ay bumalik na patungong Jerusalem. Though mainit na siya doon, nanganganib na siya doon, and actually, yung ibang disciples, ayaw nang sumama kay Jesus doon kasi alam nila ang magiging resulta, mamamatay sila doon. Pero anong sabi dun sa verse? Toward Jerusalem, He moved steadily onward. Toward Jerusalem with an iron will. Gusto ko makita niyo yung with an iron will. Buong-buo ang loob. Bakal na loob, hindi na mababagaw. Desididong-desidido. Ano ba meron sa Jerusalem? Sabi ko nga sa inyo, nandun ang kamatayan ni Jesus. Nandun ang cross. Ano? Alam ni Jesus na gusto ng Ama na siya'y pumunta doon. At wala nang makakapigil sa Kanya.
Ano mapapansin mo? Pag nakapokus ka sa ipinagagawa ng Diyos sa iyo o sa gusto ng Diyos para sa buhay mo, o simple mag-focus ka sa kung anong mahalaga, doon ka magkakaroon ng matinding willpower. Na kahit kamatayan, hindi ka kayang pigilan. Hindi ka kayang takutin. Bakit? Dahil nakapokus ako, dahil alam ko ito ang mahalaga, ito ang gagawin ko. Look at Jesus. Kapapaalala at kasasabi na ng mga disciples yan, Lord, mainit na tayo doon. Pagbababatuhin ka na doon, mamamatay na tayo doon. Hindi. Ito ang gusto ng Ama. Ito talaga ang pinupukusan ko. Ito ang mahalaga. Ito ang will ng Lord. Di ba? Kaya, it's up for us to decide kung saan ka magpo-focus. Kung magpo-focus ka ba sa temporary o magpo-focus ka sa eternity. Ano? Pipili ka lang. Temporary, eternity. The choice is yours. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 10 verse 23, and this will be the last verse for today. Ano? Ito, hanggang dito na lang muna tayo. Okay? 1 Corinthians chapter 10 verse 23. Someone may say, I am allowed to do anything, but not everything is helpful. I am allowed to do anything, but not everything encourages growth. Church, malaya kang gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Bakit kasi sinasabi niyo, Pastor, mag-focus lamang ako sa mahalaga, gusto ko gawin yung iba pa Di malaya ka naman. Yan nga sinasabi ng verse Pero paalala lang ni Paul, sa verse na yan, you're free to do anything, but not everything will be helpful. Hindi lahat makakatulong. Pwede mong gawin ang lahat, pinahintulutan mong kang gawin ang lahat, pero hindi lahat ay makakatulong. Hindi lahat ay magiging kapaki-pakinabang. Kaya kung hindi mo ipopokus ang iyong buhay sa kung ano talaga ang mahalaga, may stress ka. Kasi mauubos ang panahon mo sa hindi mahalaga. Kaya kung gusto mong ma-manage ang stress sa buhay, let's be like Jesus. Mag-focus tayo sa kung ano yung mahalaga. Amen? Hindi I have nothing against entertainment. I have nothing against yung paglilibang. Pero kagaya ng madalas kong sinasabi, wag naman puro libang. Wag naman puro entertainment. Baka nauubos at lumilipas yung pinakamahal, pinakamatinding resources na meron ka, and that is your time. Baka nauubos yan sa mga hindi mahalaga. Sayang. Mas matindi pa sana yung naging impact ng buhay mo. At mas naging fruitful ka pa sana kung naiwasan mo na mag-spend ng too much time sa hindi naman mahalaga. Okay? So, hanggang dyan na tayo. O recap tayo, bago ko kayo ipag-pray. Ano nga yung number 1 para ma-manage natin ang stress kagaya ni Jesus? Kagaya ng ginawa ni Jesus. Ano number 1? Know who you are. Pag malinaw sa iyo kung ano identity mo, less stress. Ano number 2? Always remember, you can please everyone. Mamuhay ka lang sa audience na nag-iisa at isik after mo ang approval ng nag-iisa. Walang iba kundi ang Diyos. And lastly, number 3, know what matters most. Unawain, alamin, kung ano nga ba ang mahalaga at yun ang paggugulan ng panahon para less stress ang buhay. Amen? Are you blessed? Amen. Sino po marami natutunan today? Amen. Praise God. Palakpakan po natin si Jesus. Next Sunday, itutuloy po natin yung part 2. Okay? Let's pray. Father, maraming salamat po sa araw na ito nung tinuruan niyo po kami. Salamat po dahil ang buhay niyo po, Lord Jesus, ay talagang pagpapala sa amin.
yung naging earthly ministry nyo po, pagpapala sa amin. Na marami po kaming natututunan sa inyo. Lord, we pray na biyayaan niyo po kami na makapamuhay na less stress. Makapamuhay na though we are surrounded with so many stressors ng buhay, ay mamamanage namin ito. Lord, we pray, biyayaan niyo po kami na maging klaro na talaga sa amin ang identity namin, ang purpose ng buhay na ito. Nakunin namin ang identity namin sa inyo. Lumapit pa kami ng lubos sa inyo upang mas lalo naming maunawaan, makilala ka, at maunawa at makilala rin namin ang aming mga sarili dahil ikaw ang magre-reveal nun sa amin. Salamat, Lord, kasi sa pamamagitan nun, maliles ang stress namin sa buhay. Dalangin din namin, Lord, na ang isik after po namin sa biyaya mo ay ang approval mo at hindi ang approval ng napakadami. And Lord, we also pray na lagi niyo pong ipaalala, ipakita, ipaunawa sa amin kung ano ba talaga ang mahalaga sa buhay. Upang sa ganon, Panginoon, hindi na po kami magpaka-stress pa sa mga hindi naman pala talaga mahalaga. Salamat po, Ama. I declare, in the name of Jesus, na ang bawat isang nakakarinig na aabot ng panalangin ito, ay bibiyayaan niyo, Panginoon, ng kakayanan to manage yung stress ng buhay in Jesus' name. I am declaring peace. I am declaring yung kagalakan na nanggagaling sa Diyos. I am declaring that you will remove the stress sa buhay ng mga tao, ng mga anak mo, at papalitan niyo, Panginoon, ng peace of mind and heart na nanggagaling sa iyo. Salamat po, Ama. Unto your loving hands, pinagkakatiwala ko pong muli ang inyong mga anak. Salamat, Lord, dahil ang gusto mo sa amin ay buhay na may kaayusan at buhay na may kapayapaan. Salamat dahil lagi mo kaming pinapaalalahanan at tinuturuan. To you alone all the glory and honor. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin si Jesus.